Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Hanapin po ang aking pangalawang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Nakapag-subscribe na ba kayo? Subscribe na po. Ang hahanapin niyo po ay Papa Dudut Vlogs. Sa ating episode ngayong gabi, maraming iba't ibang deskripsyon ng salitang pamilya. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan na maging kadugo natin ang isang tao para maging parte ito ng pamilya natin. At meron din na kahit magkaibang estado pa ang ginagalawan natin sa mundong ito ay pwede pa rin nating ituring na pamilya ang isang taong labis na nagmamalasakit sa atin. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga tagapakinig mo sa iyong YouTube channel. Sa dinami-dami ng tao dito sa mundo ay minsan ay makakatagpo tayo ng taong hindi natin makakalimutan sa buong buhay natin. Yung tao na kahit na hindi natin kadugo, kamag-anak o kung ano-ano ay makakaramdam tayo ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila na pwedeng maging dahilan para magbago ang buhay natin. Papadudod ako po si Mariel, 35 years old at tubong Bicol. Naging libangan ko na rin po talaga ang pakikinig sa inyong channel noon pa man. Eto na rin kasi ang pumapawi sa lahat ng lungkot ko noong nagtatrabaho ako sa London at malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. Hanggang sa heto na nga ako naman ang magbabahagi ng kwento sa iyo. Sisimulan ko ang kwento noong nagtatrabaho pa ako bilang caregiver sa London. Nang mga panahon na yon, ay mahigit 5 taon na akong naninilbihan sa amo ko. At sa loob ng 5 taon na yon ay meron akong boyfriend, si Ivan. Naging napakabuting boyfriend ni Ivan sa akin. Siya ang naging sandalan ko sa tuwing nalulungkot ako at nangungulila sa pamilya ko. Pero kagaya ng ibang relasyon ay nagkakaroon din kami ng mga tampuhan. Si Ivan kasi talaga ang labasan ko ng sama ng loob at bigat ng nararamdaman ko. Lalo na kapag nai-stress ako sa amo kong si Sir George. Matanda na kasi ang amo ko at dahil marami na siyang maintenance na gamot ay nagiging bugnutin na rin siya at mainitin ang ulo. Ako lang din ang kasama niya sa bahay na nag-aalaga sa kanya kaya madalas na sa akin niya nabubunto ng inis na nararamdaman niya. Kapag naman kinikwento ko yon kay Ivan, tinatanong niya kung wala raw ba akong balak na maghanap ng ibang trabaho o kaya ay ng ibang amo. Nakikita niya kasi na nahihirapan na rin ako lalo na sa ugali ng amo ko. Hindi ko na siya nabibigyan ng sapat na oras pati na ang relasyon naming dalawa. May option din naman ako na lumipat ng ibang amo. Pero choice ko na rin ang magstay para maalagaan si Sir George. Sa totoo lang kasi ay naaawa na rin ako sa kanya kasi nga sa 5 mga anak niya. Ni isa ay walang naiwan para alagaan o asikasuhin siya. Mayaman nga siya at maraming pera pero mahirap pa rin yung pakiramdam na parang walang nagmamahal sa kanya. Kung hindi ko man maiparamdam sa kanya ang pagmamahal ng isang kamag-anak, pagmamalasakit na lang ang ibibigay at ipaparamdam ko sa kanya. Saka isa pa kapag wala namang sumpong si Sir George ay mabait siya kung itrato ako. Pati na rin ang manugang niyang Pinay na si Ma'am Kayla na pinakamadalas na dumadalaw sa kanya. Kaya nahihiya akong umalis at magpaalam sa kanila para lumipat ng ibang amo. Sa totoo lang minsan naiisip ko namang umalis eh. Pero sa tuwing naaalala ko yung kabaitan nila sir sa akin, lalo na noong manugang niyang si Ma'am Kayla, biglang nagbabago yung isip ko. Parang naaalala ko bigla na kung tutuusin nga ang swerte ko nga sa amo ko. Yun nga lang minsan sobrang hirap magpaalam na lumabas kahit day off ko. Kaya heto madalas naapektuhan na rin yung date natin. Ikaw ba mahal? Kumusta ka naman doon sa trabaho mo? Pangungumusta ko naman kay Ivan. Ayun, okay naman, medyo nakakapagod. Kaya nga madalas gusto kitang makita.
Alam mo naman kapag nakikita kita, lumalakas ako bigla. Nakangiting wika niya. Natawa at kinilig naman ako sa sinabi niya, Papa Dudut. May ilang minuto pa lang kami na magkasama nang biglang tumunog ang alarm ng cellphone ko. Ay nako, mahal, kailangan ko nang bumalik. Malapit nang magising yung amo ko. Baka hanapin ako noon, wika ko. Hindi pa nga tayo masyado nag-i-enjoy eh. Malungkot naman na sabi niya. Sorry talaga mahal, bawi na lang ako sa susunod ha, sagot ko naman. Palagi mo naman sinasabing babawi ka eh. Pero sa tuwing magkikita naman tayo, lagi kang nagmamadaling umalis. Pagtatampo pa rin ni Ivan. Sorry na talaga mahal. Hayaan mo at sa susunod ay pakikiusapan ko na talaga si Ma'am Kayla na magstay ng mas matagal para may tumingin muna kay sir habang wala ako, sagot ko. Ang lungkot naman ng ganito. Magkasama nga tayo dito sa London pero palagi pa rin naman tayong walang oras sa isa't isa. Mahal, malaki naman na yung ipon ko eh. Paano kaya kung umuwi tayo ng Pilipinas? Tapos magpatayo na tayo ng negosyo doon. Anyaya ni Ivan sa akin. Ikaw malaki yung ipon mo. Paano naman ako? Ang dami pa namin binabayaran na utang. Medyo malaki pa yung kulang namin sa bangko para matubos namin ng tuluyan yung lupang nakasangla. Tapos nag-aaral pa si Jem. Malungkot na sagot ko. Oo nga pala. Basta mahal, kapag bigla mong naisip na umuwi lang sa Pilipinas ha, sabihin mo lang sa akin. Anytime na kailangan mo ko, nakahanda ako, ang sabi niya. Salamat talaga mahal. Salamat sa pagiging understanding mo. Kasi hindi ka napapagod na intindihin ako. Kung ibang boyfriend yan malamang iniwan na ako at naghanap na ng iba. Nakangiting wika ko pagkatapos ng isang mahigpit na yakapan namin ni Ivan. Papadudot sa tagal namin ni Ivan bilang magnobyo at magnobya halos iisa lang ang naging tema ng relasyon namin. Ako itong si Miss BC dahil sa trabaho ko at siya naman ay si Mr. Understanding dahil sa haba ng pangunawa niya sa sitwasyon ko. Hindi siya nagsasawa sa pag-intindi sa mga problema ko, sa pamilya at sa amo ko. Papadudot marami na kasing iniindang sakit si Sir George at isa pa ay mag-isa na lamang siya sa bahay. May mga sarili na kasing pamilya ang mga anak niya pero ganun pa man. Hindi naman sila nagkulang sa pagbibigay ng tulong pinansyal at ganun na rin sa pagbisita sa kanya. Yun nga lang kailangan ni Sir George ng isang taong tutok sa kanya sakaling umatake ang mga sakit niya. At ang taong yon ay walang iba kung hindi ako. Kaya madalas ay naapektuhan na pati na yung oras namin ni Ivan. Mabuti na lamang at napaka maintindihin niya. Kaya naman sobra akong nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng isang napaka maunawaing boyfriend. Kagaya ng nabanggit ko kanina, mabait naman talaga si Sir George bago siya magkaroon ng iba't ibang sakit sa katawan niya. Epekto na rin talaga siguro ng mga gamot ang pagiging sumpungin o mainitin ng ulo niya. Pero kapag nasa maayos naman ang isipan niya ay nakakapagkwentuhan din kami kahit na papaano. Kinukumusta niya ang pamilya ko na nasa Pilipinas. Matagal na rin po akong naninilbihan sa kanya kaya alam na rin niya halos ang tungkol sa buhay ko. Alam niya na galing kami sa hirap na pamilya. Tapos pati na rin ang tungkol sa relasyon namin ni Ivan ay alam niya rin. Nagtatrabaho kasi si Ivan sa bahay ng kaibigan ni Sir George. Kaya niya ito nakilala. Minsan pa nga kapag hindi nakakauwi ang manugang niya ang si Ma'am Kayla ay hindi ako nakakapag-day off. Siya pa ang nagsasabi na pwede akong lumabas para makipag-date kay Ivan. Pero syempre ayaw ko namang umalis ng bahay nang walang kasama ang amo ko. Kahit hindi yun ang dinadahilan ko sa kanya, alam ni Sir George na palaging siya ang iniisip ko. Ayokong mapabayaan ko ang trabaho ko, pati na ang pag-aalaga sa kanya. Mariel, you don't have to look after me all the time. You must have your own life as well. Ivan is a good man. I know. And you aren't getting any younger. Why don't you guys start settling down, get married, have kids? Ang wika noon ni Sir George
na dahilan para hindi ako makasagot kaagad. Totoo naman kasi ang sinasabi niya. Wala na akong ibang hahanapin pa na katangian sa boyfriend ko. Let me guess. You're worried about me, aren't you? You know what, Mariel? You have no idea how thankful I am for having you look after me. If it weren't because of you, I have might been in a retirement home by now. Medyo naluluhang sabi pa niya. You mean home for the aged, sir? Tanong ko. Yes, and I owe you a lot because of that. But I think Ivan is waiting for you. You guys been together for a long while. He's ready to live a life with you, like forever. I want you to think about that, Mariel. I can always go to retirement homes like many others. But you're still young and you got a long way to go. And while I appreciate your real concern about me, I also don't want you missing your entire life. Ang sabi pa ni Sir George. Isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi ko maiwan-iwan ang trabaho ko, pati na ang amo ko, Papa Dudut. Kasi kahit matanda na siya, inaalala pa rin niya ang ibang tao. Mas pipiliin pa niya na mag-isa at mamatay ng malayo sa pamilya niya kaysa maging abala sa mga ito. Yun din ang dahilan kung bakit ayaw kong maramdaman niya na wala nang nagmamalasakit sa kanya. Yun nga lang, ako naman ang mas nahihirapan sa sitwasyon na pinapasok ko noon. Hindi lang si Ivan ang gustong umuwi na ako ng Pilipinas, Papa Dudut, sa tuwing tatawag ako sa bahay namin at magkukumustahan kami ni nanay. Tinatanong niya lagi kung kailan ko raw ba planong umuwi ng Pilipinas. Buhat kasi nang umalis ako noon ay hindi na ako nakakauwi pa, kahit para makapagbakasyon man lang. Pero syempre sa dami ng utang at gastusin namin sa bahay, wala pa ako noon na masyadong naiipon na dahilan para mawalan ako ng lakas ng loob na umuwi. Ayoko kasing masayang ang lahat ng pagsasakripisyo namin para makarating ako ng London at makapagtrabaho doon. Ayoko na umuwi ako ng Pilipinas na nagigipit pa rin kami ng pamilya ko. Hayaan mo, anak, kapag kumikita na itong bagong bukas kong sari-sari store, pwede mo nang bawasan yung pinapadala mo na makapag-ipon ka naman para sa sarili mo. Hindi yung halos lahat ng pera mo dyan pinapadala mo na sa amin dito sa Pilipinas. Wika ni nanay habang kausap ko siya sa cellphone. Huwag niyo munang intindihin yun, Nay, ang sabi ko naman. Gusto na rin kasi ng papa mo na makauwi ka na rito. Araw-araw siya nag-aalala sa kalagayan mo dyan. Ang wika pa niya. Si papa talaga ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na ayos lang ako dito? Kunwari natatawang sabi ko. Hindi mo naman kasi maaalis sa papa mo na mag-alala. Lalo na't ang daming lumalabas ngayon na balita tungkol sa mga napapahamak na OFW. Kailan mo ba kasi balak na umuwi? Tanong pa niya. Sa totoo lang, Nay, gustong gusto ko na rin umuwi. Miss na miss ko na rin yung buhay natin dyan sa Pilipinas kasama kayo. Sagot ko naman. Pwede naman anak Kahit maliit ang sweldo mo dito, mapagtsatsagaan naman natin. Pwede naman tayong magtulong-tulong para sa gastusin natin sa bahay. Suhestyon ni nanay. Alam niyo namang hindi lang din yun ang dahilan ko, Nay, hindi ba? Wika ko. Yung amo mo na naman. Bakit? Wala ba silang ibang pwedeng makuha na mag-alaga sa kanya? Ilang taong ka na rin namang nandyan sa kanila Komento ni nanay. Napamahal na rin po ako dun sa amo kong yun. Parang hindi ko rin siya kayang ipagkatiwala sa ibang tao ng basta-basta. Sagot ko naman. O sige, ikaw ang bahala. Total naman mukhang alagang-alaga ka rin dyan. At kahit papaano proud na proud din kami ng papa mo sa'yo. Dahil napalaki ka namin na may malasakit sa mga taong hindi mo kaano-ano. Ang wika pa niya. Salamat, Nay, ha. O siya, sige na po at ibababa ko na po ito. Tawagan ko na lang ulit kayo sa makalawa. Paalam ko sa kanya. Kung tutuusin, Papa Dudut, ay hindi kagandahan ng sitwasyon na kinakalagyan ko sa ngayon. Meron akong isang alagay na amo na halos hindi ko maiwanan at meron akong pamilya sa Pilipinas na kailangang suportahan.
Pero hindi na rin ako talo sa totoo lang dahil napapalibutan naman ako ng mga taong may tunay na malasakit at pangunawa sa akin. At isa na nga doon si Sir George dahil alam niya ang kwento ng pamilya ko pati na rin ang tungkol sa amin ni Ivan. Ay sobrang suportado niya ang relasyon namin. Minsan talaga siya pa itong nag-uudyok sa akin na maglaan ng mas marami pang oras para kay Ivan. Pero syempre hindi ko naman pwedeng gawin yon ng basta-basta. Lalo na't alam kong walang pinipiling oras ang pag-atake ng sakit ni Sir George. Kaya gustuhin ko mang magbigay ng mga maraming time kay Ivan. Hindi naman ako mapakali sa tuwing naiisip ko na maiiwang mag-isa ang amo ko. Maswerte na lang talaga ako na mapagmahal at understanding ang boyfriend kong si Ivan. Mahirap din naman kasi talagang intindihin ang sitwasyon ko at ng relasyon naming dalawa. Oo nga at magkasama kami sa isang bansa pero sobrang bibihira naman kaming magkita. Ganon pa man ay palaging pinaparamdam sa akin ni Ivan na hindi magbabago ang pagmamahal niya para sa akin. Naiintindihin niya kung ano man ang sitwasyon na meron kami. Ayun nga lang Papa Dudut, may mga dahilan pa rin talaga para magulo ang lahat sa aming dalawa. 6th anniversary namin noon ni Ivan nang dalhin niya ako sa isang sosyal na restaurant. Pinayagan ako noon na mag-day off ni Sir George dahil kasama niya si Ma'am Kyla at alam nila na espesyal na araw yon para sa amin ni Ivan. Nung una masaya ang selebrasyon namin ni Ivan. Masaya kaming nagkwekwentuhan at binabalikan ang aming nakaraan. Kung paano kami nagkakilala, naging magkaibigan hanggang sa maging magkaibigan na nga kaming dalawa. Napakarami na pala talaga naming pinagdaanan. Mula noong nasa Pilipinas pa kami hanggang sa magkasama na kami sa London. Nakakatuwa at nakakaiyak na balikan ang mga alaala na yon. Nagtatawanan pa kami noon hanggang sa bigla na lang tumahimik si Ivan. Kasunod ang paglabas niya ng isang maliit na kahon na may singsing mula sa loob ng bag niya. Mahal? Ano yan? Bakit may singsing ka? Gulat na tanong ko. Mariel, mahal. Gaya nga ng sinabi ko, hindi ko ma-imagine ang sarili ko na magmahal ng iba. Sa'yo ko lang nakikita ang future ko. Ikaw lang ang nakikita kong pwedeng makasama sa panghabang buhay. Wika niya. Nagbitaw muna siya ng malalim na buntong hininga bago muling nagsalita Papa Dudut. Mahal, will you marry me? Tanong niya. Dumoble ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Hindi kagad ako nakasagot sa sinabi niya. Nabakasan ko ang pagtataka sa mukha niya lalo na nang maiyak na lamang akong bigla. Nalilito na rin kasi ako sa kung sino at ano nga ba ang kailangan kong unahin. Ivan, sorry talaga. Naiiyak na wika ko bago ko umalis sa lamesa at humabol naman kaagad siya sa akin hanggang sa may labas ng restaurant si Ivan. Mariel, mahal, anong nangyari? Bakit bigla ka na lang umalis? Naguguluhang tanong ni Ivan. Ivan, sorry. Hindi ko kasi kayang sagutin ng oo ang tanong mo. Naiiyak na sagot ko pa. Hindi mo kaya? Bakit? Akala ko ba ako lang yun nakikita mong kaya mong mahalin? Naguguluhan at naiiyak pa na tanong niya. Oo, pero hindi ko pa kayang magpakasal sa'yo. Hindi ko pa kayang magpatali sa'yo habang buhay. Sagot ko. Bakit? Kulang pa ba ako? May mga hindi pa ba ako ginagawa para sa'yo? Naiiyak na rin na sabi niya. Ivan, hindi. Hindi ganon. Ang wika ko naman. Ano? Huwag mong sabihin dahil sa trabaho mo. Mariel naman kahit kailan hindi ako naging sagabal sa trabaho mo. Kahit gaano katiting na oras yung kaya mong ibigay sa akin, tinatanggap ko. Para lang maiparealize ko sa'yo na pwede mong ipagpatuloy ang buhay na habang tayo pa. Sabi niya. Alam ko naman yun, Ivan, at hindi ka nagkulang sa bagay na yon, pero nasa akin kasi ang problema. Hindi pa ako handa. Kasi alam kong magiging unfair ako sa'yo.
hindi ko maibabalik yung atensyon at pagmamahal na kaya mong ibigay sa akin, paliwanag ko sa kanya. So pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, hindi ka pa rin handa? Kailan? Kailan ka magiging handa, Mariel? Tanong pa niya. Hindi ko alam, basta ang alam ko lang, hindi pa ngayon, nahihirapang sagot ko. Mariel, kung natatakot ka na baka hindi mo matumbasan yung pagmamahal ko, ayos lang naman eh. Kaya kong magtiis kung ano lang yung kaya mong ibigay dahil naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Ang hinihiling ko lang naman tanggapin mo yung alok kong kasal. Pero kung hindi mo talaga kaya, sige, hindi na kita pipilitin. Pero wag mo sanang pagsisihan balang araw itong ginawa mong pagtanggi sa akin. Salamat. Salamat sa lahat. Pagpapaalam niya sa akin. Papadudot, napakasakit para sa akin na tanggihan si Ivan sa isang bagay na alam kong pinaghandaan niya ng mahabang panahon. Napakabigat isipin na sinaktan ko ang taong walang ibang ginawa kundi ang mahalin at intindihin ako. Napakahirap sabihin ng salitang hindi sa isang taong gustong-gusto mong sagutin ng oo. Pero kinakailangan kong gawin yon. Alam ko kasing kapag tinanggap ko ang alok niya na kasal, hindi ko rin naman maibibigay ng buo ang atensyon ko. Kaya kahit gaano kahirap ay pinili kong humindi kay Ivan. Pero kagaya nga ng sinasabi niya, sana ay hindi ko pagsisihan balang araw itong ginawa kong pagtanggi sa kanya. Papadudot, mula nang tanggihan ko si Ivan sa alok niyang kasal ay hindi na rin siya nagparamdam sa akin. Nawala na po kami ng komunikasyon. Hindi ko rin naman siya masisisi kung yon ang naging desisyon niya dahil alam kong hindi biro ang sakit na dulot ng pagtanggi ko sa kanya. Walang oras na hindi ko siya namimiss. Oo, wala kaming naging formal na breakup. Pero alam ko na noong hindi ko tinanggap ang alok na pagpapakasal niya ay tinapos na rin niya ang lahat sa aming dalawa. At sa tuwing naaalala ko siya ay wala akong ibang hinihiling sa Diyos kundi ang alagaan at gabayan siya. At sa mga panahon na yon ay ginugol ko na lamang ang oras ko sa pag-aalaga sa amo kong si Sir George. Sinuklian ko ng pag-aaruga lahat ng kabutihan na ipinapakita niya at ang pamilya niya sa akin. Kahit papaano, yun na rin ang naging isa sa mga paraan ko para pansamantalang makalimot sa sakit na dala ng paghihiwalay namin ni Ivan. Nagawa ko naman kahit papaano ay makalimutan ng sakit ng pagtatapos ng relasyon namin ni Ivan. Iba kasi talaga yung pakiramdam na may nasasandalan at nakakausap ka kahit papaano. Iba yung may pamilya ka na nakakasama. Nalaman din kasi ni Sir George ang tungkol sa paghihiwalay namin ni Ivan. Pinayuhan niya ako na kung mahal ako ni Ivan ay babalik daw ito at muling makikipag-ayos sa akin. Papadudot, parang tatay ko na rin talaga si Sir George kaya gano'n na lamang ang malasakit ko sa kanya. Kaya rin hindi mabigat para sa akin ang palagi siyang alagaan dahil nakikita ko sa kanya ang tatay ko. Yung tatay na masasandalan ko sa oras na parang hindi ko na kaya. Ayun nga lang, hindi pa pala sapat ang pag-aalaga ko sa kanya sa paningin ng ibang tao. Nang dumalaw kasi sa bahay si Ma'am Kyle ay sinabi niya na balak na raw nilang ilagay si Sir George sa home for the aged. Hindi naman daw ako mawawala ng trabaho dahil i-recommend niya ako sa ibang kakilala niya na caregiver. Pero ayaw na raw sana niyang maging pabigat pa si Sir George sa ibang tao. Nang sabihin niyo ni Ma'am Kyla ay hindi ko napigilan ang sarili ko na tumutol sa gusto nilang mangyari. Oo, caregiver lamang ako. Pero alam ko ang totoong pangangailangan ng amo ko dahil ako ang palagi niyang kasama at hindi ko siya kayang ipagkatiwala sa iba. Sa totoo lang po ma'am hindi lang naman po yung trabaho ko ang dahilan kung bakit ayaw ko sanang dalhin niyo si Sir sa home for the aged. Para na rin po kasing totoong tatay ang turing ko kay Sir George. Hindi ko po kayang ipagkatiwala sa iba yung pag-aalaga sa kanya. Alam niyo naman tayong mga Pilipino, hindi ba ma'am? Masyado tayong mapagmahal sa pamilya natin. Wika ko. Kaya lang kasi hindi lang ako ang nagde-decide dito. Lahat ng in-laws ko ang nag-usap-usap para dito. Sagot naman ni Ma'am Kyla.
Ma'am, please tulungan niyo po akong kumbinsihin sila. Huwag niyo pong ipaalaga si Sir sa iba. Kasi ma'am, kinausap po ako ni Sir George tungkol dyan. Kahit na hindi niya sabihin, alam kong malulungkot siya kung sakaling dalhin niyo siya sa home for the aged. Kwento ko sa kanya. Talaga nagkausap kayo? Gulat na tanong niya. Opo, ramdam na ramdam ko po yung lungkot niya. Alam niyo ma'am, kahit na hindi pala kwento yang si Sir, alam ko kapag may dinadamdam yan. Kaya please ma'am, tulungan niyo po akong kumbinsihin yung asawa niyo po, pati na rin yung kapatid niya, na huwag nang ipaalaga sa iba si Sir. Kung kinakailangan po akong kumausap sa kanila, gagawin ko yun. Pakiusap ko pa. Mariel, bakit ganito ka magmalasakit kay Papa? Hindi ka naman niya kadugo, hindi ba? Muling tanong niya. Hindi niyo lang alam ma'am, pero sobra din po siya nagmalasakit sa akin. Palagi niyang kinukumusta ang pamilya ko sa Pilipinas. Palagi niya akong pinapayuhan sa personal na buhay ko. Sagot ko naman. Sige, susubukan kong kausapin si Sir James mo at yung mga kapatid niya. Baka sakaling magbago ang desisyon nila. Sa wakas ay pagsang-ayon ni Ma'am Kayla. Talaga po? Naku, thank you po ma'am. Laking pasasalamat ko naman sa kanya. No, thank you. Kami nga ang dapat na magpasalamat sa iyo. Kasi kahit na hindi ka namin kaano-ano minahal mo na parang totoong kapamilya si Papa. Huwag kang mag-worry, ako mismo ang kukumbinsi sa kanila na ipaubaya na lang sa iyo ang pag-aalaga sa kanya. Kapag nalaman nila kung gaano ka ka-concern kay Papa, siguradong magbabago ang isip ng mga yon. Nakangiting sagot naman ni Ma'am Kayla. Sobra akong nalungkot nang malaman ko ang balak ng mga anak ni Sir George na dalhin na lamang siya sa home for the aged. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Ma'am Kayla na pakiusapan ang mga in-laws niya na bawiin ang desisyon. Si Ma'am Kayla ang palagi kong nakakausap tungkol kay Sir George dahil pareho kaming Pilipino at kaming dalawa ang mas nagkakaintindihan. Manugang siya ni Sir George sa bunso niyang anak, si Sir James. At nang marinig nga ni Ma'am Kayla ang pakiusap ko na ako na lamang ang mag-alaga kay Sir George, ay siya mismo ang naghikayat sa lahat ng in-laws niya na huwag na sanang dalhin sa institutional care at nagtagumpay naman siya sa bagay na yon, Papa Dudut. Dahil sa tulong ni Ma'am Kayla ay nakumbinsi namin ang mga in-laws niya na ako na lamang ang mag-alaga kay Sir George. Hindi na rin siya dinala pa ng mga ito sa home for the aged. Kahit na hindi sabihin sa akin ng diretsyo ni Sir George, alam ko na ikinatuwa niya yon dahil sinasabi niya sa akin na malungkot siguro ang mamatay ng mag-isa o walang pamilya na kasama. Yun ang dahilan din kaya ayoko ng ibang mag-alaga sa kanya dahil baka hindi siya ituring na pamilya ng mga ito. Kaya ginawa ko ang lahat para iparamdam sa kanya na hindi lamang ako ang isang caregiver, kundi isang pamilya na rin na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Ganon pa man Papa Dudut, matapos ang 3 taon ay kinuha na rin ng Diyos si Sir George sa amin. Hindi na kinaya ng mahina niyang pangangatawan ang lahat ng sakit at komplikasyon. Sobrang nasaktan din talaga ako noon dahil pakiramdam ko ay nawalan ako ng isang malapit na kamag-anak. Ng isang tao na halos tunay na tatay ko na rin ang turing sa kanya. Nang mailibing si Sir George, kaming dalawa ni Ma'am Kayla ang magkasama na nag-ayos ng mga gamit sa bahay nila dahil balak na rin yung ibenta ng mga in-laws niya. Gusto sana ni Ma'am Kayla na umuwi muna ako at magbakasyon pero sinabi ko sa kanya na maghahanap na lang muna ako ng ibang amo na pagsisilbihan dahil wala pa akong sapat na ipon. Malungkot ako nag-aayos ng mga gamit noon dahil bawat sulok ng bahay ay puno ng mga ala-ala ni Sir George. Hanggang sa nagulat ako sa mga sumunod na sinabi ni Ma'am Kayla sa akin. Mariel, nag-iwan si Papa ng malaking porsyento sa bank account niya para sa iyo. Nakasulat yon sa last will niya, ang wika ni Ma'am Kayla. Seryoso po ba yan, ma'am? Naiiyak at gulat na tanong ko. Oo Mariel, dahil sa malasakit mo kay Papa, sinigurado niyang magiging maayos din ang buhay mo kapag wala na siya. Pwede mong gamitin yon para makapagpatayo ng negosyo sa Pilipinas. Dahil masyado mo nang iginugol ang oras mo kay Papa.
Oras na para ituon mo naman ang oras mo sa pamilya mo. Sagot naman niya. Salamat po ma'am. Grabe, hindi ko po alam kung bakit pa naisip ni Sir yon. Pero salamat po talaga. Pero paano po yung ibang mga anak ni Sir? Hindi ba sila nagalit na may kahati sila sa naiwan niyang pera? May pag-aalalang tanong ko. Huwag mong intindihin ang mga yon, nagkausap-usap na kami at sa totoo lang, hindi na kami nagulat nang nag-iwan ng malaking halaga si Papa sa'yo. Hindi na rin naman namin hahabulin yung pera niya, sagot niya. Baka naman sinasabi niyo lang yan ma'am para hindi ako mag-worry sa iisipin nila. Wika ko pa. Hindi kung gusto mo ikausapin mo pa sila. Nakangiting sagot naman ni Ma'am Kyla. Hindi ko lang di kasi maiwasan ang mag-worry na baka magkagulo pa kapag tinanggap ko ang pera na yon. Naku, salamat po talaga ma'am. Malaking bagay po yun para sa pamilya namin. Pasalamat ko sa kanya. Wala yun sa totoo nga niyan gusto ka pa nilang dagdagan yung perang maiuwi mo. Bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa mo kay Papa. O basta babalitaan na lang kita kung ano man yung huling mapagkasunduan namin. Pero yung nasa last will ni Papa, sa'yo na yun. Fixed na yun. Wala nang ibang pwedeng gumalaw nun, ang sabi niya sa akin. Hindi ko natuloy na pigilan pa ang maiyak, Papa Dudut. Pasensya na po kung naiyak na ako ma'am. Hindi ko lang kasi lubos maisip na hindi ko na kakailanganing magtrabaho ng malayo sa pamilya ko. Sobrang blessing po ito para sa amin sa totoo lang. Never ko nga pong naramdaman na trabaho yung pag-aalaga kay Sir Para lang din po ako nag-aalaga ng kadugo ko, ang sabi ko pa. Kaya nga deserve mo ang lahat ng ito, pero sana kapag bumisita ako ng Pilipinas ay huwag mo akong susungitan ha. Baka mamaya maging isnabera ka na, ang biro niya sa akin. Naku ma'am, hindi po mangyayari yon. Kung gusto niyo po ako muna mag-alaga sa mga anak ninyo habang namamasyal kayo ni Sir James. Na kayong dalawa lang. Yung alam nyo na, ganting biro ko rin. Ikaw talaga puro ka biro Mariel. Anyways, masaya ako Mariel. Masaya ako na naging parte kami ng buhay mo. Na dumaan ka sa buhay namin. Gusto kong makita kang may maginhawang buhay kasama ang pamilya mo. Wika niya. Papa Dudut, sobrang kalungkutan ang nararamdaman ko nang iwan kami ni Sir Josh. Nasanay na kasi akong inaaway niya. Nasanay akong nangungonsume sa tigas ng ulo niya sa tuwing pinapainom ko siya ng gamot. At ngayon sa isang iglap ay kailangan ko nang sanayin naman ang sarili ko na wala na siya. Pero gaya nga ng sinasabi ko, minsan sa buhay ay makakatagpo tayo ng taong hindi natin makakalimutan sa buong buhay natin. Dahil hindi lang alaala ang iniwan sa akin ni Sir Josh, nag-iwan siya ng malaking halaga sa bank account niya para sa akin. Siniguro niyang sa pag-alis niya ay ako naman ang matutulungan niya. At gamit ang tulong na ibinigay niya sa akin ay umuwi ako ng Pilipinas. Nakapagbayad ako ng mga utang, nakapagpatayo ng maliit na negosyo at nakapag-umpisa sa pagpapagawa ng bahay. Anak, salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa lahat ng sakripisyo mo sa ibang bansa, hindi tayo makakaluwag-luwag sa buhay ng ganito. Ang wika ni nanay, magkasama kami noong nagkakape sa kusina ng bahay. Wala ho yun, Nay. Isa pa, huwag niyo na pong isipin na napakalaking sakripisyo ng ginawa ko. Kasi naging maswerte rin naman ako sa amo ko. Siguro kung ibang amo yun baka umuwi na ako ng wala sa oras, ang sabi ko naman. Sa trabaho wala kang masyadong sakripisyo dahil sabi mo nga mabait naman sila pero yung puso mo masaya ba? Hay anak, napakalaking sakripisyo nun. Yung hinayaan mong mawala si Ivan sa'yo. Alam ko kung gaano nyo kamahal ang isa't isa, ang sabi pa niya. Wala na Ganun po talaga. At least kahit papaano naman naging worth it ang sakripisyo ko kasi heto konting tiis na lang, magiging maginhawa na ang pamumuhay natin. Sagot ko naman. Pero anak, wala ka bang balak na puntahan si Ivan? Baka naman pwede niyo pang pag-usapan ang tungkol sa inyo. Payo niya. Baka masaya na yun na wala ako, Nay. Simulat sa pool naman naging pabigat lang ako sa kanya. Malungkot na sabi ko. Mahal ka ni Ivan kaya hindi ka naging pabigat sa kanya. Dahil pag mahal mo ang isang tao,
Lahat ng pasanin niya ay pasanin mo na rin. Walang pabigat pagdating sa pagmamahal. Dahil makasama mo lang yung taong mahal mo, lahat ay gumagaan ang pagpapayo pa niya. Si nanay talaga mukhang babad na babad talaga kayo dun sa mga pinapanood ninyong drama at pinapakinggan sa radyo. Ang galing ninyong magpayo para kayong si Papa Dudut. Natatawang wika ko. Medyo lang naman. Pero anak, seryoso ako ha. Kausapin mo si Ivan. Malay mo hinihintay ka lang nun. Matapos ang lahat ng sakripisyo mo para sa amin, gusto kong maging masaya ka naman. Wika pa niya. Papa Dudut, nasa akin na nga siguro ang lahat ng kailangan ko noon sa buhay dahil nagsisimula ng guminhawa ang buhay ng pamilya ko. Yun naman kasi talaga ang pangarap ko noon pa lang. Pero alam ko sa sarili ko na may kulang pa rin. May hinahanap-hanap pa rin itong puso ko. Hanggang sa nag-decide na nga ako na makipagkita sa kanya. Nasa Pilipinas na rin kasi siya noon at nang i-message ko siya sa Facebook ay kaagad naman siyang pumayag na magkita kami. Sa isang park kami nagkita. May ilangan sa umpisa ng aming pag-uusap hanggang sa nagkabiruan na kami. Ivan, sa totoo lang nagbabaka sakali ako na hindi pa rin nagbabago yon. Alam kong naging duwag ako pero sana bigyan mo ko ng chance na ako naman ang magpakatapang sa ating dalawa, wika ko. So nakikipagbalikan ka na? Natatawa ang tanong niya. Pwede pa ba Ivan? Seryosohin mo naman ako. Kunwari inis na tanong ko. Biro lang. Pero hindi ba nakakahiya na sa'yo? Balita ko asinsado ka na. Nung nagtatrabaho ka, na iniwang kita tapos ngayon nakakaluwag-luwag ka na, saka kita babalikan? Tanong niya. Oy hindi ha, hindi mo ako iniwanan. Ako naman yung may kasalanan kung bakit napagod ka. Kaya wag mong sabihin o isipin na iniwan mo ako Ivan. Kung kailangan na ako naman ang sumuyo sa'yo ngayon, gagawin ko yun. Babawi ako sa lahat ng ginawa mong effort noong tayo pa. Wika ko sa kanya. Wag na Mariel, hindi na kailangan. Sagot naman niya. Huwag na? Hindi na kailangan? Anong ibig mong sabihin na ayaw mo na? Hindi mo na ako bibigyan ng pagkakataon? Malungkot at sunod-sunod na tanong ko. Shh, Mariel. Hindi mo na kailangan gawin yun. Dahil hindi na kita pahihirapan. Simulat sa pool naman hinihintay ko lang talaga na maging handa ka na. Ngayong handa ka na, bakit pa natin patatagalin hindi ba? Ang sabi naman niya. Salamat Ivan. Salamat sa lahat ng pagmamahal mo sa akin. Ang wika ko sa kanya. Papa Dudut, matapos ang halos isang dekada kong pagtitiis ay unti-unti ring guminhawa ang buhay ko. Salamat na lamang sa Diyos at binigyan niya ako ng amo na kagaya ni Sir Josh. Ngayon ay hindi ko na kailangan magpakalayo-layo pa sa pamilya ko para lamang kumita ng malaking halaga para matustusan ang pangangailangan nila. Pero ang pinakamagandang regalo siguro na natanggap ko ay nung balikan ako ni Ivan. Wala akong mapaglagyan ng saya na nararamdaman ko. Masasabi ko nga ang totoo talaga ang kasabihan na kapag may tiyaga ay may nilaga. Dahil heto na nga, nasuklian ang lahat ng sakripisyong ginawa ko. Sa ngayon ay pinaplano na namin ni Ivan ang nalalapit naming pagpapakasal at ang maliit na tindahan namin ay unti-unti na ring lumalago at kapag nagtuloy-tuloy ay gagawin na namin itong maliit na grocery store. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko Papa Dudut at sana ay nakapag-iwan ako ng inspirasyon sa libu-libo ninyong listeners sa loob at labas ng Pilipinas. Lubos na gumagalang, Mariel. Maraming salamat Mariel sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Talaga namang naging isang inspirasyon itong kwento mo lalo na sa mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Pinatunayan mo na kahit saan ka pa man nakarating ay dala-dala mo pa rin ang pagiging mapagmalasakit at mapagmahal na katangian ng isang Pinoy. Kaya hindi nakapagtataka na biniyayaan ka talaga ng puong may kapal dahil sa kabutihan na ipinakita mo sa dati mong amo.
Sana ay pagpatuloy mo lamang ang ganyang katangian mo at maging inspirasyon ka pa sa mga ka-online natin. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Ikwento niyo po sa inyong mga kaibigan ang YouTube channel na ito ni Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut